Habang ang babaeng estudyante at propesor ay nagbabakasyon, bigla silang nakalabag sa pulang ilaw trapiko. Lumabag ka sa pulang ilaw, propesor. Hindi na ako makapaghintay. Hindi inasahan ng propesor na may pulis trapiko sa liblib na lugar na ito. Sa huli, napilitan siyang ihinto ang kotse at harapin ang parusa ng pulis. Nagsimulang magkunwaring tanga ang propesor dahil alam niyang walang CCTV dito. Ngunit ngumiti ang pulis at inilabas ang isang Nokia na cellphone. May malinaw na litrato ng paglabag sa pulang ilaw. Bigla nang ngumiti ang propesor. Humingi siya ng mas magaang na parusa, tulad ng hindi pagsuot ng seatbelt. Hindi pagsuot ng seatbelt, dagdag na paglabag yan. Nagalit ang propesor, lalo na't kasama niya ang kanyang estudyante. Ngunit wala siyang magawa. Sa huli, lumagda siya sa tiket. Pumunta ang pulis sa susunod na kanto, at inihanda ang kamera para maibalik ang kanyang dangal. Sa harap ng estudyante, muling lumabag ang propesor sa pulang ilaw. Lumabag ako sa pulang ilaw. Anong magagawa mo? Hindi pa nakaranas ng ganito ang pulis. Agad siyang humabol. Para maiwasan ang pulis, pumasok ang propesor sa isang kalsada. Nakaiwas siya sa pulis, ngunit hindi nila napansin. May karatula sa gilid ng daan. Nayon ng masasamang tao. Masaya pa rin ang propesor sa kanyang ginawa. Hindi niya alam na nasa teritoryo na sila ng masasamang tao. Nakita ng babae ang isang gumagalaw na sako. Akala ng propesor ay nahuli lang na hayop, kaya hindi niya pinansin. Inihinto niya ang kotse. May bundok, tubig, at kagubatan dito. At higit sa lahat, walang tao. Magandang lugar para mag-aral ng wika. Nag-alala ang babae. Sabi niya, kahit pumatay ka ng tao dito, walang makakakita. Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin. Bumaba ang babae sa kotse. Sinabi niya sa propesor, hindi alam kung makakapasa sa interview. Nag-aalala siya ngayon, dahil iisa lang ang slot para mag-abroad. Sinabi ng propesor na huwag mag-alala, basta't maganda ang performance. Susundin lang ang kanyang paraan para makapasa. Nagsimula ang propesor na turuan ang babae, paano tamang pagbigkas gamit ang bibig. Biglang itinulak ng babae ang propesor. Kahit pumayag siyang matuto ng wika, hindi niya matanggap ang pag-ilabas ng dila ng propesor. Nahihirapan siyang tanggapin ito. Pinilit pa rin ng propesor na magturo, ngunit hindi na kaya ng babae. Ikinulong niya ang sarili sa kotse. Napilitan ang propesor na gumamit ng emosyon. Sinabi niyang magtuturo siya ng maayos. Hindi na siya mag-iilabas ng dila. Nakita ng babae ang tapat na mukha ng propesor, kaya hinayaan niya itong pumasok sa kotse. Ngunit iba na nang makapasok siya. Bigla siyang naging bastos. Talagang ang sinungaling ang mga lalaki. Parang baha ang kanilang kasinungalingan. Sa kaguluhan, nakuha ng babae ang cellphone sa kotse. Pinalo niya ito sa ulo ng propesor, hanggang sa magkaroon ng bukol ang propesor. Napilitan siyang bitawan ng babae. Nakatakas ang babae, nang habulin siya ng propesor. Nasa bundok na ang babae, ngunit hindi nagmadali ang propesor. Sa liblib na lugar na ito, siguradong babalik din ang babae, kaya maghihintay na lang ang propesor. Nang bigla, may agila na lumipad pababa. Pagbagsak, ilang pag-ugoy at hindi na gumalaw. Hindi muna ito pinansin ng propesor, ngunit may dumating na lalaking kamukha ni Huang Bo. May hawak siyang pamalo, mukhang hindi mabuting tao. Natakot ang propesor at isinara ang bintana. Pagkakuha ng lalaki sa kanyang huli, bamaling siya para tingnan ang hindi pamilyar na BMW. Nagkunwaring natutulog ang propesor sa loob, ngunit walang makita ang lalaki sa labas. Kahit anong gawin niya, hindi siya makakita sa loob dahil sa makapal na tint. Natatakot ang propesor na pasukin niya, kaya tinago niya ang underwear ng babae sa kanyang bulsa. Nang umalis ang lalaki sa BMW, nakita niya ang cellphone ng babae. Gustong tumakas ng propesor, ngunit bago pa siya makaandar, sa di kalayuan, may dumating na dalawang gangster sa motorsiklo. Tumakbo ang lalaki papunta sa kanila. Mukhang magkakakilala sila. Nakita ng lalaki na may laman ang sako. Pinalo niya ito ng pamalo. Nang walang kumibo, tumawa siya ng malakas. Nakita ng dalawang gangster ang BMW. Nagkunwari uling natutulog ang propesor. Yumuko ang kalbo sa windshield. Parang may nakita siyang tao sa loob. Agad na lumapit ang may pulang buhok. Sabi niya, mayayaman daw ay nagpapakamatay sa kotse. Mahilig sila sa car sex. Para makita kung buhay pa ang tao sa loob, kumuha ng bato ang kalbo, ngunit hindi niya mabasag ang salamin. Kinakabahan na ang propesor sa loob. Kumuha ng malaking bato ang pulang buhok. Nahirapan siyang umakyat sa bubong ng kotse. Nang magbabasag na sana siya ng bintana, biglang gumalaw ang kotse. Nagulat silang lahat, hindi nila alam ang gagawin. Nakakapit ng mahigpit sa bubong ang pulang buhok.
Naipit ang kotse sa buhangin. Napilitan ng propesor na lumabas. Tinanong niya bakit nila sinisira ang kotse. Ang tapang niya, natakot ang kalbo na dating matapang. Pati ang sugat ng pulang buhok ay di maipanumbat. Gustong manigarilyo ng propesor para magpakatatag. Ngunit nakita niya ang bato sa kamay ng kalbo. Kinabahan siya, natawa ang kalbo nang makita ito. Peke lang pala ang tapang niya. Nang subukan uling magpakatatag ng propesor, hindi na siya natatakot sa kalbo. Gustong tumakas ng propesor, ngunit hinarang siya ng kalbo. Agad silang nag-away. Matapang at tahimik ang lalaking kamukha ni Wang Bo. Kinuha niya ang pamalo sa lupa. Pinatulog niya ang propesor ng 10 minuto. Wala naman silang masamang balak. Nang magising ang propesor, hinahalughog siya ng dalawa. Hinahanap ang mahalagang bagay. May nakitang bakal na kahon ang pulang buhok. Nag-agawan sila. Isinuksok ng propesor ang underwear ng babae. Ayaw niyang magkamali ng akala ang mga ito. Hindi sila marunong bumasa. Akala nila ay harina ang laman. Tinikman ng kalbo gamit ang bibig. Singgot ng malakas ng pulang buhok gaya sa TV. Maganda ang kalidad. Iyon ay gamot sa ubo. Nang malaman na gamot pala iyon, agad itinatapon ng kalbo. Nakita ito ng lalaking kamukha ni Wang Bo. Kinuha niya ang kahon. Inalis niya ang mga gamot sa ubo. Pinalitan ng lason para sa daga mula sa bulsa niya. Hindi niya alam na ito'y papatay ng tao. Walang nakuhang kapaki-pakinabang ang dalawa, kaya hinahalughog ulit nila ang propesor. Natatakot na mahanap ang underwear. Ipinakita na lang niya ang kanyang calling card. Tinawanan lang siya ng dalawa. Nakita ito ng lalaking kamukha ni Wang Bo. Bigla siyang na-excite. Nakita niya ang propesor na ito sa TV. Habang excited sila sa nakita sa TV, may dumating na motorsiklo. Isang simpleng lalaki ang nagmamaneho, at ang babae ang nakasakay sa likod. Nang makita niya ang propesor, nagulat siya. Ngunit nang makita ang dalawang gangster, bigla siyang natakot. Hindi pa katagalan, nakita niya ang dalawa sa bundok. Inilabas nila ang lalaki sa sako, at binugbog ito. Hindi pa sila kontento. Binalik nila sa sako ang lalaki, at inilibing ng buhay. Makalipas ang ilang minuto, napansin ng kalbo na hindi na humihinga ang lalaki. Agad nila itong inilabas, isinakay sa motorsiklo at umalis. Nakatago ang babae sa likod ng puno, hindi umimik. Nang umalis na sila, balak niyang humingi ng sasakyan pabalik sa syudad. Ngunit sa liblib na lugar na ito, walang tao. Nakasuot ng high heels ang babae sa ilang na lugar. Naubos na ang balat sa kanyang paa. Habang nag-aalala siya, may dumating na motorsiklo. Agad siyang lumapit at tumawag. Nakita niya ang simpleng lalaki. Agad siyang naginarte. Hindi pa nakakakita ng ganito ang 28 taong gulang na binata. Pumayag siyang ihatid ang babae sa malapit na istasyon. Ngunit hindi inasahan ng babae na dinala siya pabalik sa propesor. Sandali lang po, may ibibigay lang ako. Nasaan ang baboy? Naisip ng babae, mas mabuti pa ang simpleng lalaki kaysa sa mapanlinlang na propesor. Ngunit hindi niya inasahan na boss pala ng mga gangster ang simpleng lalaki. Makikita sa kilos nila na natatakot sila sa boss na ito. Ngunit mabait pa rin siya. Nakita niyang nabalaho ang kotse ng propesor. Hinailan ng boss ang babae sa driver's seat. Tinuruan siya kung alin ang gas, at alin ang preno. Nang habarin ng boss ang damit at makita ang mga peklat, natakot ang propesor sa utos ng boss. Nagsimula silang magtulakan ng kotse. Habang nagtutulakan sila, hinanap agad ng babae ang kanyang underwear. Hindi niya alam na nasa bulsa na ito ng propesor. Hindi niya mahanap ang underwear, kaya inilagay niya sa neutral. Dahil malalim ang pagkabalaho ng kotse, hindi nila ito mailabas. Nang makitang hindi ito gumagana, tumawag na lang ng tow truck ang boss. Nang malaman na isang oras pa bago dumating ang tow truck, nagalit siya sa kausap sa telepono. Put angina. Halos matatay sa takot ang propesor. Ngunit paglingon ng boss, nagbago ang kanyang mukha. Inanyayahan pa niya ang propesor at babae na kumain ng inihaw. Nagtinginan ng dalawa. Nagkunwari silang hindi magkakilala para maiwasan ang gulo. Tumingin ang babae sa sako sa likod. Natakot siyang magsalita. Nakita ng propesor ang lalaking kumakain ng hilaw na baboy. Ayaw niyang kumain. Nagbalot ang boss ng halos hilaw na karne at ibinigay sa propesor. Dahil sa takot sa boss, kinain na lang ito ng propesor. Hindi masarap ang lasa. Nakita ito ng babae, ngunit hindi siya nagsalita. Nakita ng boss ang kanilang kaba, kaya ikinwento niya ang tungkol sa lalaking kamukha ni Wang Bo. Nasira ang utak nito noong nag-aaral pa. Kaya tuwing pumapatay siya ng baboy, akala niya ay ngumingiti sa kanya ang baboy. Ikinwento ng boss ang mga kahihiyang ginawa niya. Pumalingaw-ngaw ang kanyang tawa sa buong lambak. Kahit hindi gaanong matalino, naintindihan niyang pinagtatawanan siya ng boss. Hiningi niya ang paumanhin nito, ngunit isang tingin lang ng boss. Natahimik siya at umupo. Gusto ko lang malaman, pinagtatawanan mo ba ako? Sa sandaling iyon, may tumawag sa boss. Tumayo siya para sagutin ito. Nag-usap ang dalawang gangster. Hindi nila pinansin ang propesor. Sabi ng pulang buhok, parang kulang ng isang pantalon ang babae.
Sabi ng kalbo. Siguro may suot siyang itim na pantalon sa loob. Para malaman kung sino ang tama, nilapitan ng pulang buhok ang babae para magtanong. Nahiya ang babae, buti na lang bumalik na ang boss. Tinanong niya kung ano ang pinag-uusapan nila. Sabi ng pulang buhok, hinihingi lang niya ang QQ number ng babae. Nag-alok ang boss na ihatid ang babae sa istasyon. Sabi ng propesor, pwede niyang isabay ang babae. Hindi nagustuhan ito ng boss, dahil nangako na siyang ihatid ang babae sa istasyon, para igalang ang opinyon ng estudyante. Tinanong ng propesor kung gusto niyang maglakad o sumakay ng kotse. Nag-isip ang estudyante ng mabuti bago sumagot. Naisip niya na mas makakabuti ang pag-uusap nila ng propesor, kaya pinili niyang sumakay sa kotse ng propesor. Nagpasalamat ang propesor sa tiwala ng estudyante. Sa biyahe, nagsimula silang mag-usap ng masinsinan. Pinag-usapan nila ang kanilang mga pangarap at hamon sa buhay. Unti-unti, nagkaroon sila ng mas malalim na pag-unawa sa isa't isa. Natutunan nila na may mga pagkakatulad sila sa maraming bagay, at ang kanilang mga pagkakaiba ay nagdadagdag ng lalim sa kanilang ugnayan. Nang makarating sila sa kanilang destinasyon, pareho silang nakaramdam ng pasasalamat sa isa't isa. Para sa pagkakataong makilala ang isa't isa ng mas mabuti, nagpaalam sila sa isa't isa ng may ngiti sa kanilang mga mukha. Alam nilang ang kanilang ugnayan bilang guro at estudyante. Sa mga sumunod na araw, ang propesor at estudyante ay nagpatuloy sa kanilang positibong interaksyon. Nagsimula silang magtulungan sa isang mahalagang proyekto. Ang proyektong ito ay tungkol sa pagpapabuti ng edukasyon para sa mga estudyanteng may espesyal na pangangailangan. Ginamit nila ang kanilang magkaibang kaalaman at kakayahan upang lumikha ng mga makabagong solusyon. Ang propesor ay nagbahagi ng kanyang karanasan. Sino ang maaaring tumulong sa ating proyekto? Habang ang estudyante ay nagbigay ng bagong pananaw. Matapos mag-organisa ng mga aktibidad, ang propesor ay nagboluntaryo na maglinis ng ilog, sa pamamagitan ng kanilang pagtutulungan. Pag-iingat ang susi, mga kabataan. Nakabuo sila ng isang komprehensibong programa. Ang propesor ay nag-alok ng tulong sa mga estudyante. Ang kanilang proyekto ay naging inspirasyon sa marami. Bilang isang edukado at may karanasan na tao, nais niyang magbahagi ng kaalaman, at nakatulong sa pagbabago ng buhay ng maraming estudyante. Ang mga estudyante ay sabik matuto. Bawat araw, nagkakaroon sila ng bagong kaalaman sa proseso ng kanilang pagtutulungan, at nagiging mas mahusay sa kanilang gawain. Higit pa silang natuto tungkol sa isa't isa. Ang dating mahiyain na propesor, na laging abala sa trabaho, ngayon ay nakikihalubilo sa mga estudyante. Naunawaan nila ang halaga ng pagtutulungan, at natututo rin mula sa kanila, hanggang sa matapos ang proyekto, at kung paano makakatulong ang magkaibang perspektibo. Lahat ay masaya sa resulta. Ang mga estudyante ay nagpapasalamat sa paglikha ng mas mahusay na solusyon. Alam nilang may natutunan sila, kaya naman sila ay nagboluntaryo. Ang tagumpay ng kanilang proyekto ay kumalat sa buong universidad. Una nilang tinulungan ang mga nakatatanda. Maraming estudyante at propesor ang nahikayat na magsimula ng kanilang sariling mga collaborative projects. Ang ibang estudyante ay sumali rin sa proyekto. Dahil sa tagumpay ng una, ang administrasyon ng universidad ay napansin ito. Lumakas ang kanilang loob. Gusto nilang subukan ang mas mahirap na gawain, at nagpasya na suportahan ang ganitong uri ng pakikipagtulungan. Nagsimula silang mag-organisa ng regular na workshop upang hikayatin ang mas maraming interaksyon. Ang mga estudyante ay nagulat sa kanilang nagawa. Hindi nila inakala, sa pagitan ng mga propesor at estudyante, nagkaisa sila at natapos ang gawain. Doon nila napagtanto, ang propesor at estudyante ay naging resource speakers, na kaya pala nilang gawin ang mga bagay. Ang iba ay na-inspired sa kanilang ginawa, sa unang workshop na inorganisa, at gustong sumali sa susunod na proyekto. Ang bawat isa ay may sariling kakayahan. Ibinahagi nila ang kanilang karanasan at mga aral na natutunan. Sa loob lang ng ilang araw, marami ang nahikayat na tumulong. Ang kanilang kwento ay naging inspirasyon sa marami. Ang propesor ay nagpasalamat sa tulong ng lahat. Natapos ang proyekto ng maaga, na makita ang potensyal ng pagtutulungan. Sa pagwawakas, ang komunidad ay nagdiwang. Sa mga sumunod na buwan, ang universidad ay nagkaroon sa tagumpay ng proyekto. Ang mga estudyante ay masayang-masaya ng maraming bagong proyekto at inisyatibo. Gusto na nilang magsimula ng bagong proyekto. Hindi nila alam na ang kanilang mga gawa ay magbibigay inspirasyon sa marami. Bakit ganito kalakas ang ating samahan? Ang propesor ay nagpasalamat sa tiwala at sipag ng mga estudyante. Hinikayat niya silang ipagpatuloy ang gawain, hanggang sa matapos ang lahat ng plano. Ang komunidad ay nagpasalamat at nangako na suportahan ang proyekto, at nagbigay ng karagdagang resources para sa susunod.
Nang matapos ang proyekto, nagsimula silang magplano ng susunod. Ngunit hindi nila inasahan na kahit sila'y masigasig, may mga hamon pa ring darating sa kanilang daan. Araw-araw may bagong problema, ngunit ito'y pagkakataon para matuto. Pinag-usapan nila ang bawat issue, at sa wakas ay nakahanap ng mga solusyon. Nagplano sila ng bagong programa para turuan ang mga bata tungkol sa kalikasan. Pagkatapos, inihanda nila ang mga materyales para sa klase. Nang magbahagi sila ng kanilang plano, isang estudyante ang may bagong mungkahi. Bakit hindi natin isama ang mga magulang sa programa? Lahat ay sumang-ayon na magandang ideya ito. Magaling, sabi ng propesor. May mga tanong ba kayo tungkol dito? Paano natin mahihikayat ang mga magulang na sumali? Maaari tayong mag-organisa ng Family Day, at doon natin ipakilala ang programa. Magandang ideya yan, sabi ng lahat. Habang nagdidiskusyon sila, may bagong miyembro ang sumali sa grupo. Siya ay may dalang bagong perspektibo, na nakatulong sa pagpapaunlad ng plano. Ang iba pang miyembro ay nag-ambag din. Sa loob ng ilang oras, kumpleto na ang plano. Ang propesor ay nagpasalamat sa lahat. Ang grupo ay masayang naghiwa-hiwalay. Sabik na sa simula ng programa. Sa unang araw ng Family Day, maraming pamilya ang dumalo. Ang lahat ay nasabik sa programa. Magsimula na tayo, sabi ng propesor. Ang mga bata at magulang ay nagkaisa. Masayang-masaya ang lahat. May nagtanong kung ano ang susunod. Ang propesor ay may anunsyo. Magkakaroon tayo ng regular na cleanup drive para mapanatili ang kalinisan ng ating komunidad. Samantala, ang estudyante ay nasa kalsada, nagbabahagi ng flyers tungkol sa programa. Maraming interesadong sumali sa proyekto. Kabilang dito ang mga lokal na negosyante at mga opisyal. Ang propesor ay masayang nagbahagi tungkol sa mga plano para sa komunidad, at idinagdag pa ang ilang bagong ideya. Ang opisyal ay interesado at sumama sa kanila. Pagdating sa lugar, nagulat ang propesor dahil marami ng tao ang nagsimulang magtrabaho. Ang opisyal ay masayang nakita ito, at agad na sumali sa mga aktibidad. Ang propesor ay natuwa sa magandang pagtanggap ng komunidad. Maraming volunteers ang dumating para tumulong, kasama ang mga estudyante at residente. Lahat ay nagkaisa para sa proyekto. Hindi nagtagal, may dumating na media para i-cover ang community event. Ang proyekto ay naging headline news. Tatlong lider ng komunidad ay dumating para personal na makita ang mga pagbabago. Sila ay nagpahayag ng kanilang suporta at nag-alok ng karagdagang resources. Ang mga kabataan ay may bagong ideya para sa susunod na community project. Ito ay tungkol sa pagbuo ng youth center at hiniling nila ang tulong ng mga lider. Ang mga lider ay pumayag at nangakong susuportahan ang plano, kasama ang pagbibigay ng lugar at pondo sa gitna ng masayang pagdiriwang. Dumating ang lokal na konsehal para personal na magpasalamat. Binigyan niya ng recognition ang mga volunteer para sa kanilang dedikasyon sa komunidad. Tatlong grupo ng volunteers ang binigyan ng award para sa kanilang natatanging kontribusyon. Ang propesor ay naantig at nagpasalamat sa lahat. Pinuri niya ang pagsisikap ng bawat isa, lalo na ang dedikasyon ng mga kabataan, na naging inspirasyon sa lahat. Sa sandaling iyon, isang dating problema ng komunidad ay nabanggit tungkol sa isang dating gang leader na ngayon ay nagbago na. Nalaman nila na siya ay naging volunteer sa youth center. Dati siyang kilala bilang troublemaker, ngunit ngayon ay tumutulong na para gabayan ang mga kabataan sa tamang landas. Hinikayat niya ang lahat na magpatuloy. Mula noon, lahat ay nagsimulang magtulungan para sa ikabubuti ng komunidad. Magkasama tayo. Magsisimula tayo ng bagong kabanata para sa ating lugar. Tuturuan natin ang kabataan tungkol sa pagmamahal at respeto. Tulad ng pagmamahal natin sa ating komunidad. Ito ang simula ng mas magandang kinabukasan para sa ating lahat. Ang lahat ay sumang-ayon. Ang propesor ay nagpasalamat sa lahat at hinikayat ang patuloy na pagtutulungan. Siya ay naging inspirasyon sa marami. Ang dating problema ay naging oportunidad para sa pagbabago at pag-unlad. Maaaring ang mga hamon noon ay naging daan para sa mas matatag na samahan ngayon. Hanggang sa matapos ang programa, lahat ay masaya at puno ng pag-asa. Pagkatapos, sila'y nagplano para sa susunod na proyekto. Nakita nila ang potensyal ng bawat isa at pinag-usapan ang kanilang mga ideya. May nagmungkahi ng programa para sa kalusugan. Ito ay entusyastikong tinanggap ng
lahat. Kasunod nito ay plano para sa edukasyon. Ang propesor ay nagbahagi ng kanyang kaalaman, at nangakong tutulong sa pagtuturo. Ang estudyante ay nag-alok ng tulong sa pag-oorganisa ng mga klase. Lahat ay sabik na magsimula. Sa wakas ng araw, ang komunidad ay mas malapit sa isa't isa. May bagong pag-asa at direksyon para sa kinabukasan. Ang propesor at mga estudyante ay masaya sa kanilang naging ambag sa pagbabago. Sila'y humanga sa sipag ng komunidad, at naniniwala na sa mga susunod na araw. Mas marami pang magagandang bagay ang mangyayari. Sa huling eksena, nakita natin ang masayang komunidad na nagkakaisa para sa mas magandang kinabukasan. Wakas.